up the entertainment industry producing movies and now concerts? Hindi talaga una. Why did we tap the entertainment industry? Why ba? Basically because there is a large opportunity in this industry. And I believe kasi we have multi-businesses. So this industry will benefit all of our other businesses. Since one business fuels the other. So mas lumalakas yung iba pang businesses because of this industry. Also from our experience kasi before, just for the background of everybody, we were able to bring here kasi a Korean star, kung kilala niyo yung si attorney Woo Sing Park Eun-bin, yeah, she was actually our brand ambassador from for our Magic Hair, and then Thai stars Queen and Becky. So when we were doing projects with them, we actually saw the potential of not just international stars, kasi nakita namin sobrang galing ng local stars. So if we were able to do that, why not do it with our own artists? And there you can see that these are actually some of the best divas that we have here in the Philippines. Thank you. And for my question too for some of the artists, kung sino man po yung pwede sumagot. Kasi right now, talagang ang music scene, buhay na buhay after the pandemic, talagang totally naka-elevate na siya. Karamihan din ng mga press na ginagawa namin, nakasanto sa music. Ano yung masasabi ninyo na right now that you're into this industry, tapos sumasabay pa kayo sa lakas din ng original Pinoy music? Yes, any of the girls could answer that question? Do you have a specific, wala naman. So, any? Okay, sige. So, hello everyone. Good afternoon po. We're just so grateful na after the pandemic, parang lahat kami dumaan na live stream lang. Lagi kaming gumagawa ng paraan na hindi pa rin namin maiwan yung craft namin, yung passion namin sa pagkanta. And ngayon, since unti-unti na tayo nakakabangon lahat, sobrang nakakatuwa lang na makita ulit yung mga taong sumusuporta sa amin, hindi lang sa screens namin, sa screen natin, sa mga phone, but harap-harapan na. At nakikita namin yung ngiti nila every time na nakakausap na namin ulit sila, nakakantahan namin ulit sila. And of course, sa inyo din, we are very thankful na isa din kayo sa palaging sumusuporta sa aming mga singers dito sa Pilipinas na tinatayo din talaga namin ang musika ng Pilipino. Last question po, may internal competition pa ba sa inyo? Ngayon that you are working management, pero may internal competition pa rin ba na may nararamdaman pa kayong gano'n? Aminin mo natin, Mike. Internal competition, feeling ko, kasi I work with Hannah, Marian, and actually lahat sila. Kami kasi, we don't see ourselves, like, hindi kami ito yung nararamdaman ko ha, hindi kami in competition talaga. Like, we really help each other. We share ideas with our songs, like mga bali ng songs. Kasi nung sa Queendom kasi, ganun kasi kami, team Rain ng GMA, na wala talagang competition. So, feeling ko, wala. Ikaw, meron ba? Actually, ito na talaga yung perfect time. Actually, fun, like a little anecdote lang. When the Born for This concert was first presented to me, I messaged Ate Jessica pa na, tama ba ako dito? Parang mali lang na sinama ako. Parang hindi naman ako belong. Tapos siya pa yung nag-hype sa akin na bakit mo yung iniisip lang. Tapos doon nagkaroon na din kami ng group chat tatlo, the night before the concert. Talagang nag-hype, hina-hype namin yung isa't isa na grabe Klong, sobrang galing mo, Ate Jessica, sobrang galing mo. Tapos ganun din sila sa akin. And with Ate Marian and Ate Hannah, having worked with them for so many years now in Queendom, and the fact na yung friendship namin talagang nag-blossom, it just goes to show that there really is no competition. In fact, yung galing ng isa't isa, I believe that that's what highlights
everyone kasi iba-iba din po talaga kami. Kahit lahat bumibirit, may high notes, ganyan, pero may individuality din talaga kami and lagi kami nagtutulungan. And I think you will see that in the concert series. Yes. Kung meron pang competition, baka ano naman, friendly competition lang. Ano yung parang magkakapatid kami? Yes. Yung nagpapasiklaban kami ng report card sa mga magulang namin. So parang ganun lang. For self-growth lang din for each of us. Actually, to add to that, here at GMA, talaga namang uso na po ang collaboration. Yes. And among these women, they really collaborate to bring each other and uplift each other. Kita-kita po natin that these are homegrown Kapuso talents. And right now, GMA, of course, is collaborating. So talaga na-instill ang collaborative effort between these 5 amazing ladies. Can we add to that? Can we have another question, please, sir? I'll go to you. I think... Sige, ay na, tara. Sorry. Todo na to. Todo na to. Parang rinig naman. Parang rinig naman. Sige. Robert from the Manila Bulletin. I think we are promoting 2 shows here. Isang Born for This and Versus. Yes. So, yung sa Born for This, Aya, Jessica, and Chloe, tell us about your concert. Saan ang tour ninyo at kailan? And what can your fans expect out there sa inyong concert? Si mamaya si Versus. Okay, so, Born for Hello po. So, Born for This is, showcase po namin dito yung story po ng journey namin. Kung paano kami nag-start sa singing and paano po kami ngayon. And for our concert tour, wala pa po kaming pwedeng i-reveal. Pwedeng i-reveal na dates and saan. So, abangan niyo po. Pero this year din siya. Yes. Yeah, this year po yun. Actually, starting November. Miss April. October, Miss November. April. April. Ayun. Okay. Okay na. So, they were off. So, okay na rin, diba? The line-up that we have for the tour, actually we have Bataan, so Bataan province. We have Tacloban, and then Cebu, and then Davao, and more to come actually, because we look forward to doing this up to next year. Not just this year, but also up to next year. So we don't know how many more provinces, pero naka-line up na yun. And then, This year po, I think November, inaayos na yung dates natin for the tour. I think November or October. I'm sorry. We are planning to do that. Thank you for asking that. Actually, isa pa sa idea, I don't know if it's possible, isa sa idea na naisip namin is, yung, I mean, ano lang to parang we are preparing this. We don't know the opportunities ahead but basically, Born for This and Versus, back to back, sa international arena, we do not know. So, but that's a possibility because we believe so much in Filipino talents. Initially po yung provinces is in Luzon, Malapot. No. Initially, we have Davao and Cebu. We have Visayas and Mindanao as well. Nag-debut na po sila before. Yes, okay. They actually had a successful concert at the Music Museum. Kaya namin siya itutour actually. and then for Versus, mukhang showdown yata ninyo dalawa to. Sa title. Yes, I think we should have Ms. Marian, of course, to talk about Versus. Ano bang abangan ng ating mga kapwa Pilipino dito? Derive ka sa pangalang Versus. Magpapasiklaban po kayo ng Pero healthy competition pa rin. Oo, syempre. Walang competition. As one pa rin kami ni Hannah. Diba? As besties kami dito. Kumbaga, bardagulan ng dalawang divas. Ganun ang atake namin dito. Hindi ko lang alam kung personal na ba to or... Baka dito, Tingnan natin. And to add to that, again, Born for This is coming back due to popular demand. Kasi talagang sobrang successful ng kanilang concert movie. And I think it's a shame kung hindi natin papakita ipapangalas yung talento ng ating mga babaeng ito all over the Philippines. And that's why this was, of course, established. Can we have another question, please, from any... Yes? I'm Aloy Ignacio of Daily Preview. For the Versus ladies, for Hannah and Marian, you've been observing
think are her individual strengths and weaknesses, and vice versa? As performers, kasi versus kayo. Ano yung lakas ni Hana, ano yung pahinaan niya? Ikaw naman, ano yung lakas ni Maria? Ano yung... Kaya siguro, ilabas mo na lang. Sabay na kami sagot. Sige, sabay-sabay. What are Hannah's strengths and weaknesses as performers? Well, knowing Hannah for almost 5 years na, talagang total performer talaga si Hannah. So yung strength niya ay sayaw, yun yung weakness ko. Pero through the years, talagang tinulungan din ako ni Hannah. Sa weakness ko na yun. So, ikaw, ano yung strength ko? Hannah, ano sa tingin mo strength ni Maria at weakness? Ito talaga hindi lang ako ang nakapansin. Si Marian yung bumibirit na akala mo, literal na humihikab lang siya. Yung walang react. Hindi, walang joke. Ganun siya kumanta na parang, pipikit niya lang siguro konti, pero hindi mo makikita nahihirapan siya. Yun yung isa sa mga strengths niya. And also yung runs, kapag nag-runs na yan si Marian, talagang ako, gusto kong magbaw sa harap niya. Ganung level. Kasi yun naman ang isa sa mga weakness ko na tinuturuan niya rin ako minsan. Ganun ka-healthy. Masasabi ko na ganun ka-healthy yung relationship namin. Hindi lang sa amin ni Marian, kundi sa amin lahat. Kasi we share ideas. Kapag alam kong mahina ako dito sa part na to, magtatanong ako kung sino yung magaling dito. Magpapaturo ako. And we really help each other. Second question. If there is one song na gusto mo, kantahin ni Marian sa concert na wala pa sa repertoire niyo, at ito naman Marian for Hannah, isang kanta na gusto mo kantahin niyo, na wala pa sa current repertoire niyo. Ano po? Wala pa sa list, repertoire niyo. Okay, hindi pa nakanta. Hindi pa nakakanta. Ano gusto mong kantahin ni Hannah sa versus, na first time niya kakantahin? At ito naman Hannah, ano gusto mong kantahin ni Marian? The first time niya kakantahin. Kinapan mo na. Ano kaya? Wala na akong question sa taas ng boses niya eh. Gusto ko siyang makitang mag-perform, mag-sing and dance. Kasi alam kong, hindi, alam kong kaya niya. Totoo to, kapag tinuturuan, J-Lo, Beyonce. Beyonce, lagyan na natin Beyonce yan, kaya niya yan. Lalayo pa ba tayo? Oo, kaya niya yun. Ako feeling ko talaga, malakas ang loob ko na sabihin na kaya ni Marian gawin niya. Ang dami kong gusto pakanta sa babae doon. Sinong artist? Yung kung ikaw Beyonce, yung gusto mo pakanta? Ako parang, kasi yung boses ni Hannah sobrang, parang Black American, no? Parang iba talaga. Parang Beyonce, Jennifer Hudson level. Pero siguro ang first na naisip ko, a change is gonna come. Alam mo yun lang. Okay, Aralin niya dapat. O, aralin mo yun. Pero yun, parang pang gospel na mga songs. Ang gusto ko ipakanta kay Hannah. Diba? So ayan po, Beyonce at Jennifer Hudson, ang aabangan natin sa versus kung papapamalas nila yan. Alright, can we have another question please from members of our media? Press? Pwede ipatanong din kanila. Yung sa Born for This. That's a good question as well. Let's apply that question to the Born for This girls. Kung meron kang ipapakanta sa kapwa mo artist in your concert na hindi ka nakakanta, anong kanta yun? Hindi pa nakanta ever. Dito sa show. Pagkakanta sa concert, wait lang. Ang ipapakanta ko kay Chloe ay, ay si Thea muna. Yung papakanta ko kay Thea, Bisaya song. I challenge you. Kasi si Thea nung simula ng friendship namin, naging siya, gusto niya matuto mag-Bisaya. So parang marunong siya mag-Bisaya konti. Pero gusto ko makarinig sa kanya ng Bisaya song. I think it would be amazing. For Chloe naman, gusto ko i-highlight niya yung whistle niya. Kasi nag-whistle ko talaga si Chloe ng walang pahirapan. So, Mariah Carey or mga ganun. How about? Ako naman siguro for Ate Jessica. Kasi lagi nandun, lagi palaban yung So, siguro gusto ko naman makarinig ng Moira, gano'n. Soft lang. Soft lang, mga gano'n. Sampon! Nanginginig. Sige, Orlina.
ko na kaya niya sumayaw. Pero parang yung kulang lang is yung tiwala sa sarili. So, gusto ko makita sa kanya ng, I think, Ariana Grande. Ay, alam ko na kaya niya yung vocals niya. Kukulab na tayo. Yun, I think. Bang bang. Born for versus. Chloe naman. So, Chloe? Actually, parang medyo same ng thought kay Born for Jessica. Na si Ate Jessica sila. Opera ako? Ganon? Pinipilit ka kasi lagi ka nandun, no? So, gusto ko marinig yung soft side mo, yung heart mo. Gusto kong, tsaka di ba na parang na-mention mo sa akin, hindi ka masyado kumukulit. So, I challenge you to do an R&B song. Yes! For Thea naman, ano naman natin si Thea na very soul kung kumanta. And ano siya sa medyo edgy side eh. So, gusto ko naman marinig sa kanya. Siguro, ay yung opposite mo. Mga opera. Ayun nga, mga soft side din. And of course, siguro, anong song? Back to you. Ano yun? Basta yun, no? Sana gets mo ako. Mga chill songs para mga folded, gano'n. So, yun po. Alright. Thank you so much. Maybe ask another member of our press to please ask or media. I think you have a question. Siguro na-ask na kayo dito before. Yes. Baka nag-delay. Yung nasagot ko. Ay yung greatest influences sa music. Yung number one. Sige, let's start with Hannah. Influence. Lakasan mo. Si Jessica bigyan mo. Isang influence siya. Maliban kay Jessica. Hindi, ito lang. Hello? Hello? Tao po. Ayan, okay. Ito lang ang weird sa akin kasi growing up, yung mama ko, hindi niya ako hinahayaang isang artist lang ang pinapakinggan ko. Isa lang ang gusto ko ma-achieve na style. Iba-iba ang pinibigay niya sa akin. Pero sa naaalala ko, ang pinaka gusto ko talagang artist, singer is si Whitney Houston. Yun talaga ang inaral ko talaga na maging buo yung boses ko para lang makanta ko yung mga songs niya. Alam mo ba po sikat songs? Isa din eh. Pero yun talaga, isa sa mga diva is si Whitney Houston. Ako naman po, lahat na siguro ng mga binipera ng artist, Whitney Houston, si Rio, kung sa OPM artist naman, syempre si Ate Reg, Ate Regine, si Miss Lani, ayun, parang mga techniques nila, kumbaga, parang nagagaya ko rin ng bata pa ako. So, hanggang ngayon, parang na-apply ko pa rin yung mga technique ng ating mga divas, like Miss Reg, Miss Lani. So, sino pa ba? Si Beyonce, syempre. Jennifer Hudson. Yun lang naman po. Yes? Ako naman po, pag nung kabataan ko kasi, Celine Dion talaga ages yung pinaaral sa akin ng papa ko. But when you, yung lumalaki ka na, madami na yung experience mo sa pagkanta, parang nag-iiba yung gusto mong style. So pag may narinig ka na ibang singer na parang gusto ko yung atake niya, gusto ko yung style niya. So, naging Regine din, Miss Lani. So ako, wala akong specific eh. Parang minsan din kasi sa kanta na gusto ko din kantahin. So, yun po yun sa akin. Yeah? Ako, I guess, kasi isa sa pinaka-formative memories ko when it comes to music is nung binilan ako ng mom ko ng DVD ng Annie the Musical. So, I would say si Miss Lea Salonga talaga yung parang isa sa look up to ko when I was younger. And I think she really inspired me to take the track that I'm moving forward into now.
So yes, I guess Miss Leia. And also, naalala ko din si Miss Sarah Geronimo talaga. Kasi pag nakikita ko siya na nagsising and dance noon, parang grabe, sobrang nakikisabay ako na kunwari, nagko-concert din ako sa loob ng bedroom namin, gano'n. So, ayun, it was sweet. Ako naman, I grew up with sa music ni Sarah Geronimo. Kasi yung parents ko, fan talaga sila ni Sarah G. So, ever since, doon talaga ako lumaki sa music ni Sarah Geronimo. At naalala ko pa yung kwento ni Mami na after ko daw manigo ng 2 years old ako, parang tumutog daw ako sa lamesa habang nagpe-play yung music, mga songs ni Sarah G. Sinasabayan ko yung song niya. As if I'm performing. Sample na 2 years old. So, bukod po kay Miss Sarah G, greatest influence ko rin po si music and si Tika, si Miss Eugene Velasquez, ay, hindi daw makinig. Si Ate Katina Velarde. Malaki po rin influensya talaga. Oo, kasi kasama pala siya. May space ko po dito sa... Suklay di pa pala. Suklay di pa pala ako. Anong huge fan. Well, I think malaki influensya ni Miss Sarah dahil naging coach ko rin siya. Yes po, kaya nung nalaman ko po na, nung nakita ko po na umikot siya for me, I'm very, very happy na hindi ko talaga makapaniwala na finally, na maging part ko ako ng Sarah. Sige ko lang, ano yung best